Magandang hapon mga kababayan. Meron tayong babasahin na isang post sa Facebook na talaga namang nakakadurog ng puso. Happy Sunday sa inyo. Hopefully na mapukaw ko ang inyong damdamin sa ating babasahin. Ito ay na-i-post sa Facebook, no? Sa page na Philippine Entertainment's post. Basahin muna natin to. So ito yung post. Basahin natin. Magandang pang Sunday ito eh. Sabing ganun dito, ito ay June 19 nung isang araw. Or nung isang araw, tama? Nung isang araw. Ipinost ng isang netizen ang pangit di umanong karanasan ng kanyang ama sa isang fast food chain sa Giginto, Bulacan. I want to speak up about something that deeply hurt me and my family. My father, who works hard just to provide for us, was mocked by your staff. He was doing a sideline that day, driving someone to the airport. Even though he's the only one looking after us while our mom works abroad, he still finds way to earn extra. He never complains, he just works. So, nag-start ito doon sa kanilang tatay na minak daw ng isang staff ng fast food sa Giginto, Bulacan. Pagkatapos daw na napakahabang araw, pumunta sa McDonald's ang kanyang tatay para kumain. Not anything for fancy. Hindi naman daw sa kalabisan. Tama ba yung translation ko? Para lang, sometimes para lang maging, ang pagkain sa McDonald's ay mahal talaga. Pero syempre, minsan, pipiliin natin yung convenience eh. Parang ganito yan eh. May nabasa akong post before na nagbebenta ng bulalo 150 ang isang serving. Para sa akin, mura na yon. Pero may nag-comment doon, ang mahal-mahal naman yan. Kung bibili ka sa palengke niyan, mas marami pa diyan ang mabibili mo, ikaw lang ang magluluto, 'di ba? Pero hindi mo naintindihan, kasama kasi sa binabayaran mo doon yung convenience eh. Yung sa halagang 100 or 150 pesos, kakain ka na doon, babayaran mo na lang, bibigyan ka na ng chicken, kakain ka na lang. Hindi ka na maghuhugas ng plato, hindi ka na magpiprito, 'di ba? Convenience kasi ang binabayaran din doon. Sana naiintindihan ng mga tao 'yon. Kung conscious ka sa budget, mamamahalan ka talaga. Pero kasama 'yun eh, 'di ba? Sana ba tayo dito? Para lang daw sa convenience. But instead of a simple and decent experience, napahiya daw yung tatay niya. Sinabi daw sa cashier, he'd be paying through GCash, magbabayad siya through GCash. Pero ang pagka-pronounce daw nung tatay niya ay GCash, GCash, JIKS, 'di ba? Sometimes ganyan yung mga Pinoy GCash. Ano pa ba? Yung Chicago. Pero sa akin, as long as na naiintindihan ko naman, ako hindi ko masyadong pinupuna yung pronunciation na yan. Sometimes ginagawa na lang katatawanan ng tao, Pero sa akin, as long as na naiintindihan ko naman, pati yung grammar, 'di ba? Kung mali yung grammar, as long as naiintindihan ko yung message, okay na sa akin 'yon. Pero na lang kung sasabihan mo ako na bobo, tapos mali ang grammar mo, pupunahin talaga kita. Sasabihin mo bobo ako pero grammar mo mali. Pero kung halimbawa nag-uusap tayong dalawa na may pinag-uusapan tayo na yung malayong bagay na wala namang kinalaman sa ganyan, as long as naiintindihan ko yung yung message na pinapahatid niya, kahit mali-mali yung grammar or pronunciation, okay na sa akin. Hindi naman big deal yun eh. Yung tatay niya daw GCash ang sabi, GCash, because that's how he naturally speaks. Ganun daw talaga siya magsalita. He also says cash instead of cash.
and SARDs instead of charge. Oh, 'di ba? Mga tatay ganyan minsan eh. Lalo na yung hindi naman Englishero. Kas mo bang bayaran? Kas. Or ano, SARDs. I-SARDs mo sa akin. I-charge. Ibig sabihin pala charge. 'Di ba? Ganon talaga magsalita. Pero sa kabila daw ng ganon, instead daw na intindihin or simply processing the payment, the cashier repeated it back to him and sarcastically said, "GCash," and laughed about it with her coworker. They all laughed like like my father was a joke. May mga ano nito no? May mga sensitive sa ganito. Ilang beses na ako nakahandle ng complaint na ganyan eh. Lalo na yung mga kapatid nating Bisaya minsan, 'di ba? Iba ang pagbigkas nila sa normal na Tagalog. Kahit nga yung yung mga regional news center eh. Pag nagre-report yung mga yan or halata mong Bisaya yung yung reporter, ang pagkabigkas niya sa words iba. Yung matigas, malambot. Yung malambot ay matigas. Ayan, di ba? Tapos nagtawanan daw. Sa akin, it's a no-no to. Yung pagtawanan dahil sa sa pronunciation. Maliban na lang kung ang nagpasimuno ng tawanan ay yung customer mismo. Makikisama ka doon. Yung alam mo yung sinasadya niya, yung let's say ihatid natin sa tricycle ha. Tapos tumatawa din siya. Makikitawa ka din nun. Pero yung pagseryoso, it's a no-no pagdating sa mga customer service oriented na trabaho yung ganyan. 'Di ba? Offensive talaga 'yon. At nung na-realize daw ng tatay niya yung nangyari, he said it again this time correctly as GCash. Because clearly he was disrespected and mocked, 'di ba? We told him we should speak to the manager, but what he said in response broke my heart. Sabi ganoon, okay lang, ya mo na. Hindi naman talaga ako nakagraduate. Sabi ganoon, oh, nakakaiyak. Pero alam nyo, mga kababayan ko, yan ang pinapamuka ko minsan sa mga ino-orient ko sa retail. Na willing kasi gumastos sometimes ang mga Pilipino dun sa lugar na feeling nila nakakaangat sila. 'Di ba? May istorya niyan eh. Yung mga tricycle drivers, no, nag-uusap. Sabing ganun nung isa. San ka kakain? Birthday mo ngayon ah. Kakain kami ng pamilya ko sa sa Jollibee. Sabi gano'n nung isa. Pero ba't sa Jollibee? Ang mahal-mahal dun eh. Dun sa kainan dyan sa kanto, ang dami mo nang mau-order dyan. Sa kakain. Hindi, sa Jollibee kasi natatawag kami ng asawa ko ng ma'am at sir eh. Di ba? Kasama kasi sa experience yon yung igalang mo sila. Kasama yun sa kumbaga, yung mga katulad ni tatay, or hindi lang katulad ni tatay, yung mga kababayan natin na medyo nasa laylayan, luxury na sa kanila ang Jollibee eh. Kaya as much as possible, pagka nagkaroon sila ng pera na pumasok sa ganyan, talagang ipaparanas mo sa kanila talaga yung sarap ng serbisyo tsaka yung pagtingin na gusto nilang makuha para uulit sila. 'Di ba? Parang pag-iipunan nila para maramdaman ulit nila 'yon. Hindi lang 'yun sa pagkain eh. Siyempre napapanood nila sa TV na kino-commercial yung Jollibee, lalo na yung mga anak nila, 'di ba? Na nakikita yung mascot ng Jollibee, na parang ang feeling nila nakapag-tour sila sa US. 'Di ba? Sa mga taong medyo angat-angat, ganun yung feeling na nakatour ka sa US. Sa kanila naman, pag nakapasok ka ng Jollibee, alam mo yung sometimes nga sa probinsya namin, may mga magaganda dun eh. Sabi nga sa mga magaganda,
Iha, ang ganda-ganda mo, pwede ka maging waiter ng Jollibee. Alam mo yon? Iba talaga yung tingin nila. When you say Jollibee, iba talaga yung tingin nila sa ganon. Hindi, kumbaga, pag nakapagtrabaho ka, I don't know ngayon, ano, dati kasi sa amin ganon eh. Kasi sa Mindoro nun, wala pa naman Jollibee nun sa Mindoro dati. Ngayon yata meron na, kaya tuloy parang nagiging common na. Pero dati nun, mataas talaga ang tingin pag nag-waiter ka sa Jollibee sa probinsya namin. Anyway, no, yun lang naman ang gusto kong ibig sabihin. Pag yung mga ganito, nakakalungkot na, ba't kailangan mong pagtawanan? 'Di ba? Pwede siguro kung hindi ka makatesa, I'll be honest, pag nakakarinig ka kasi ng ganyan, nakakatawa naman talaga. Pero siguro, yung mga tawanan nyo na yon, pagdating nyo na sa likod, sa back office na. Pero yung ipapaano mo sa customer, 'di ba? Parang ano lang 'yan eh. Parang minsan may mga customer na maaarte na sarap suntukin sa muka. Pero dahil professional ka, kailangan mong makisama eh. Pero dito sa case na to, walang ano to eh. Walang dahilan para tumawa ka dito. Kasi dun ka kumukuha ng isusweldo sa'yo eh. You know, sabi daw ni tatay, okay lang yan mo na, hindi naman talaga ako nakagraduate. The moment crushed me because he said, it was okay to be mocked. Like it was something he was used to. Sanay na daw yung tatay niya sa ganun. As if not finishing school meant he deserved to be laughed at. But he doesn't. Na ano ko naman, na papansin ko dito sa kwento na to, although na may lesson tayong matututunan, feeling ko hindi to totoo eh. Feeling ko lang naman, kasi nandun ka, bakit hindi ikaw ang tumanggol sa tatay mo? Ano ba, kinuwento lang ba sa'yo ng tatay mo? Hindi. After long, parang hindi mo naman sinabi na kinuwento sa'yo ng tatay mo. As if na nandun ka mismo sa nangyayari. Kung nandun ka sa nangyayari, sana ikaw na nagtanggol sa tatay mo. Kaya nakaka-smell ako na baka mamaya ano lang to eh, parang Jollibee paper bag story lang to eh. Pero at the same time, may matututunan din naman tayong istorya. 'Di ba? Imposible naman kung pinalampas ni tatay yan, imposible namang ikwento pa sa'yo ng tatay mo yun. Pinalampas niya nga, 'di ba? Kasi baka sabihin niyo naman, hindi mo baka kinwento sa kanya yung tatay niya. Kung wala lang sa tatay niya yun at tanggap ng tatay niya, hindi ikikwento ng tatay niya sa kanya yun. So who knows, di ba? Pero malaki ang bet ko na ito ay invention lamang. My father didn't finish college, but because of him and my mother's sacrifices, we were able to. I'm a college graduate, I'm a board passer. My sister is also a graduate. And two of my siblings were still in elementary school. All because of two hardworking parents who gave up everything so we could achieve our dreams. To the cashier and co-worker who laugh at him, what gives you the right to mock someone for how they pronounce words? If someone made fun of you for being just a cashier, kung siya naman daw ang sinabihin, kahera ka lang, or for earning minimum wage, okay lang ba sa'yo yon? Kung minimum lang? Diba? Siyempre, hindi, sabi ni ate. Because disrespect always hurts no matter who it's aimed at. We're not better than anyone. But no one is better than us either. My father may not have the best pronunciation, but he has dignity. He has pride in the life that built for us. And no one has the right to take that away. I hope this message reaches the management of that branch. I hope your staff is reminded that respect is not optional. Behind every customer is a story, a family, a struggle, and every one of them deserves to be treated with kindness. Alam mo ma'am, kung mga ganito, sana tinagalog mo eh. Para mas naiintindihan ng iba. 'Di ba? Branch involved. Sa bagay, kung imbento lang to, sasabihin niya,
Hindi niya sasabihin yung lugar eh, pero sinabi niya yung lugar, ano? McDonald's Giginto, Plaridel Bypass Branch. June 18, 2025. Neto lang. 5:53 p.m. Pinicturan niya! So, totoo nga. Pero bakit, ang tanong ko, nandun ka na, bakit hindi mo pinagtanggol yung tatay mo at dinaan mo sa ganito? Sa bagay, an eye for an eye. Napahiya yung tatay, papahiya nyo sa social media. Di ba? I hid the cashier's name for her privacy and purpose. Because after all, we're not against the person. I am against the attitude towards customer and the corrective actions that must be taken. This is for my father and for every person who has been laughed at just for being themselves. Papa and mama, hindi nyo kami pinagtapos para lang ganyanin si papa ng mga tao. Pagtatanggol ko kayo as long as I'm alive. Mahal na mahal ko kayo. Kung minimum wage earner lang din ang magmamaliit sa inyo, ako na lang ang hamunin niya. Sana bigyan niya din ng confidence. Bigyan niya din ang confidence niya kapag ako na nakaharap niya. So meaning hindi talaga siya kaharap nun. Pero paano nakuhanan ng picture ito? Medyo confusing yung ang tinitingnan ko kung paano nangyari. Paano niya nakuhanan ng picture ito na kinovera niya, pero hindi pala siya yung nakaharap doon? Pinicturan ng tatay niya? Yung sa tatay niya, hayaan mo na eh. Sino yung humarap doon na nagpicture dyan kung hindi pa niya nakakaharap? Tingnan nga natin. Burado na yung post. Siguro nag-reach out sa kanya yung McDonald's, no? Or, may kaso ba yun? Feeling ko, ayoko, depende sa abogado ng McDonald's, no? Anyway, ang tamang, pag may mga reklamong ganyan, ang tamang gawin muna ay mag-reach out muna kayo sa management. Kapag hindi kayo pinansin ng management, saka magganyan. 'Di ba? Kasi saka kayo papansinin yun pag ganyan na kayo eh. Pero do sa management mismo, hindi papansinin. I mean, hindi papansinin. Sa management mismo ipapapansin or isasabi yung problema. Lumilipad na isip ko. Anyway, next video. Ano ito? Nothing beats a Jet2 holiday. And right now, you can save £50 per person. That's £200 off. Yung hinahagis-hagis. We've got millions of free child place holidays available Hinahagis-hagis. with 22 kilograms of baggage included. But now, with Jet2 holidays, package holidays you can trust. Abtrinatal protected. Alam ko nagkaroon na ng issue na ganyan before ang JNT, di ba? Tama ba ako? Nagkaroon na ng issue ng ganyan ng JNT dati. Yang hinahagis-hagis na yan. Pati pala, mataas pa naman ang tingin ko sa LBC. Hindi ano ba magiging dahilan ng LBC? Alam mo mga kababayan ko, ito ng katamaran eh. Bunga ito ng katamaran eh. Dahil para mapadali yung trabaho? Paano kung may babasagin dyan? Paano kung may babasagin dyan sa tingin ko hindi naman na nila binabasa kung fragile yung nakalagay or Yung panahon na sa JNT, di ba, parang nakialam din si Duterte nung dati eh. Yung pinagsabihan niya yung JNT. Tingnan nga natin yung yung JNT.
Inaano pa ba yun? Ito, 2022 eh. 'Di ba? GNT. Ano yung binabato? Yung ganyan. Oo. Ano naman yan? Ang feeling ko ang ikakatwiran nitong mga to, hindi, mabilisan po kasi yung trabaho eh. Pero kahit na, gumawa kayo ng paraan. Hindi namin alam kung paano gagawin. Trabaho nyo yan eh. Gawan nyo ng paraan na maayos yung ginagawa nyo. Diba? Kasi yung mga pinapadala sa inyo, eh, syempre, may mga masisira dyan eh. Pagka ganyan yung ginagawa nyo. 'Di ba? Hindi maganda. Ito yun oh, ito yung nag-trending nun dati oh, isa rin to. Ginaganon pa. Sabi ni isa nag-comment, daming Pinoy naghahanap ng trabaho na ngayon. Palitan na yung mga yan. Ayan oh, paano kung may ipit yung ibang binabato nila na yun? Ito 2020 pa yun ano, tapos yung LBC ngayon lang. Ito may tumalsik pa dun oh, sa malayo. Diba kawawa yung mga nagpapadala. I believe dapat may ano yan eh. Kaya naman nilang gawa ng paraan na maayos yan. Hindi dapat ganyan. Ginagawa naman nilang kababoy-baboy yung trabaho nila. Tapos gumawa pa ng yan eh, ng video na namimiloso pa yung ginaganyan nila yung mga package. 'Di ba? Di ko na mahanap yung video na yun eh. Pinipiloso pa nila yan eh. Anyway, mga kababayan ko, yan lang naman ang pinag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye. Happy Sunday!